Nag-clinic ako today. Meron akong pasyente, si Miss Helen. Ito po yung mga nangyayari pagka nag-clinic ako. Yung may sakit, nagpa-laboratory work, tapos nakita ko dun sa lab work niya na pinagawa, sabi ko, wag yan. Ang pa-check mo, yung liver mo. Bakit ma'am? Kasi ang dami kong nakikitang maliliit na bukol sa liver mo. Okay, yung iba na pasyente ko, pag may sinabi akong ganun, ayaw na nila magpa-lab work, ayaw na nilang gumastos, makakasave nga naman sila ng pera kasi sinasabi ko na ako anong nangyayari dun sa katawan nila. Ang akin naman po, ang reason kung bakit gusto ko pong nagpapa-laboratorio yung mga pasyente ko, para meron silang valid na ebidensya na magtutugma dun sa kung anong sinabi kong sakit nila. Ganun po. Kasi I work together with Western medicine doctors. Well, I'm not against that at all. Tumutulong lang po ako na ma-pinpoint yung kung ano talaga yung sakit. But anyway, bumalik po siya dito. Dala na niya yung laboratorio, yung result ng lab works niya. Sabi niya, Dok, totoo pala yung sinabi mo. Talaga palang may problema ako. Ang daming bukol ko sa liver. Yun po. Sabi ko, sana hindi na lang ako gumastos. Sabi ko, mas maganda na rin nagpa-lab work ka. Kasi makikita mo na nagtutugma yung sinabi ko dun sa resulta ng laboratorio mo. Tama naman ako, di ba po? Opo, pwede ninyo akong tawagin albularyo. Hindi naman po ako nagkagalit tawagin albularyo. Wala po sa akin yun. Kasi alam niyo ba kung gaano kagaling ang mga albularyo? Mariusip. Nung unang panahon, sa albularyo ka muna dadalin. At mas madalas, nagagamot ng albularyo. Pero na lang of course yung mga viral infections, ganyan. Tsaka yung mga mabibigat talaga. Meron po akong payo sa mga magpa-partner itong panahon na to. Alam niyo, ang hirap-hirap po ng buhay. Ang hirap-hirap magpalaki ng anak. Ang hirap-hirap magpakain at magpaaral. Kung hindi po ninyo kaya, umiwas na muna po na magdagdag ng anak para naman hindi kawawa yung mga bata. Kasi alam ko, nag-i-enjoy kayo habang ginagawa yung baby. Pero paglabas ng baby, kawawa kung hindi naman kayang tustusan, di ba? Yun po ang payo ko sa inyo. Lalo na yung mga kabataan ngayon, huwag na pong masyadong mapusok. Tapos yung namang mga nasa tamang edad na may partner, asawa o partner lang, be a good example. Huwag na po, huwag na pong masyadong mag-enjoy na ang sarap, kawawa ang baby eh. Ano po ang meron sa underwater na hindi pa nadidiscuss? Napakarami. There's a different world underwater. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay tungkol po sa ilalim ng dagat. Ang nadidiskubre sa ilalim po ng dagat ay wala pa pong 30%. Wala pa pong 30%. Halos lahat ng may kinalaman sa ilalim ng dagat ay hindi pa nadidiskubre. Napakarami pong lihim na mundo ang nandyan. At sila'y nagagalit na rin. Nakakaawa yung mga nakatira dyan dahil ginagawang basurahan ng mga tao ang dagat. Nakita nyo ang daming nakalutang na plastic, yun ang palagi kong sinasabi. Huwag namang ganun, huwag niyong gawing basurahan ng ilalim ng dagat dahil may mga nakatira dyan. At tayo rin naman ang magbabayad pagdating ng panahon. Kaya iwasan po natin ang magtapon ng basura. Pwede po bang umibig ang engkanto sa tao at dalhin ito sa mundo? Opo, nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Ang nakakaawa, yung engkanto na babae, tapos napunta sa lupa, sa mundo natin,
kawawa sila. Hindi sila sanay. They're usually very, very kind. Yung bang mga duwende ay nagbibigay ba sila ng kayamanan? Depende. Depende sa pagkatao mo. Kung ikaw ay karapat-dapat at maayos yung duwende, gusto kang tulungan, maaari, mayaman sila, madami silang ginto. Pero ang binibigyan po niya na yung karapat-dapat lang. Tradisyon po yan ng mga Chinese na nag-o-offer sila. Para po sa kanila ay totoo yun. Ang mga kaluluwa naman po ng patay, ang mga kaluluwa po ng mga patay, pag mayroong nag-aalay sa kanila ng mga bagay na nakakatuwa, panalangin, pasingaw, nagsusunog ng perang papel na sa Chinese, natutuwa po sila, dumadating sila. They appreciate these things. Lalo na pag ang in-offer po ninyo ay panalangin, dasal, o kung Catholic Mass for the dead. That helps them a lot. Lalo na yung mga kaluluwa po sa purgatorio. Alam nyo kung bakit hindi ako nanonood ng iba. Hindi ako nanonood ng ibang may mga prediction o yung nakikipag-usap sa kaluluwa. Kasi ayaw ko pong makontaminate whatever it is that I know. Kasi yung lahat pong kinukwento ko sa inyo, lahat ng nalalaman ko, hindi po yan galing sa internet, sa YouTube, hindi po yan from research. Lahat pong yan, ng sinukwento ko sa inyo, ay alam ko dahil nakakakita ako at kinakausap po ako ng mga guides mula nung ipinanganak ako, pati po ng mga elementals na hindi ko naman alam noon na hindi lahat ay katulad ko. So, pero hindi po ako manghuhula at hindi rin po ako nagpipredict ng kung ano-ano. Ngayon, sila po mismo ang nagsabi sa akin, lalo na yung mga namatay ng bumibisita na nagtuturo sa akin kung paano tulungan. Sinasabi nila sa akin na ayaw yan ng langit. Yung patay, tatawagin mo? Hindi yan. Dahil kung gusto po ng kaluluwa ng namatay, nakausapin kayo at pinayagan sila, provided they're in a better place or they're in a place where they really need your help, then they will do their best to be able to communicate with you. In my case, ganito po yan. Yung mga kaluluwang nangihingi sa akin ng tulong, hindi ko po yan tinatawag. Sila ang kusang lumalapit. Sila po ang nangihingi ng tulong. Hindi po magandang tinatawag ang kaluluwa. Kahit anong mangyari, kahit pa yan pinatay. Kasi kung dapat malaman ng mga kaanak o ng mga mahal sa buhay ang dahilan kung bakit sila pinatay, kung bakit sila namatay, ipapaalam yan sa inyo. Huwag ninyong pangunahan. Huwag kayong mag-istorbo ng kaluluwa. Huwag. Masama yun. The best thing that you can do, this is my advice to those people who wants to talk to the dead. Seryoso po ako. Alam niyo po ba kung paano ninyo sila makakausap? Hilingin ninyo, kahit po anong religion ninyo, ipagdasal ninyo ng angkop sa inyong relihiyon na kung karapat dapat ba kayong makausap ng kaluluwa ng yumao ninyong minamahal, ay tulungan sila para makausap ka kahit sa panaginip man lang. Ganun po, no amount of persuasion will ever make me call the souls of the dead. Kasi sinabi nila yan sa akin. Yung mga nangihingi po ng tulong, ng mga kaluluwa, sila mismo ang lumalapit. Sila mismo. Inuulit ko po, alam niyo po ba, na hindi lahat ng prediction ay nagkakatotoo. Kahit pa yung pinaka-famous na psychic, pinaka-famous na seer, or mga nakakakita ng future. Kaya hindi ka dapat nagpipredict kasi maaring mabago. Depende yon sa ginagawa ng tao o kinauukulan. Depende yon sa lugar. Depende kung lahat ng tao doon sa lugar na yun nagdasal at hiniling sa langit na huwag mangyari ang sakuna o huwag mapatay si ganito. Nangyayari po. Nagsusolve po yan at
hindi nangyayari yung prediction. Kaya mapangit po yung predict ng kung ano-ano. Ang dami tuloy natatakot.